Nang ipanganak ang batang babae ay may bilis ng liwanag. Akala ng mga magulang niya ay may epilepsy siya. Ngunit kabaligtaran nito, sa kanyang pananaw ang mundo ay parang nakatindig. Dahil ang tatay niya ay napakabagal at hindi sila magkasundo. Kaya kailangan niyang maghintay ng isang araw para uminom ng gatas. Kaya nagkonsulta ang mga magulang sa maraming eksperto. Ngunit hindi nila alam kung paano gamutin ang kondisyong ito. Habang lumilipas ang panahon lumaki ang batang babae. Ngunit tanging kalungkutan ang kanyang kasama. Dahil walang makasabay sa kanya sa parehong oras. Alam niyang hindi pwedeng magpatuloy ito. Kaya isinulat niya ang kanyang mga sasabihin sa sticky notes. Nakita ito ng magulang at sumagot sa blackboard. Ngunit kailangan niyang maghintay ng 1 linggo para sa sagot. Napakabagal ng proseso. Ngunit maya-maya ay may naisip siyang ideya. Kung hindi mapapabilis ang iba, bakit hindi siya ang bumagal? Sumulat siya ng liham para basahin ng mga magulang. Pagkatapos ay kinalkula niya na ang pagitan nila ay 1,000 beses ang bilis. Matapos malaman ito sinubukan niyang bagalan ang sarili. Unti-unti ay nakasabay siya sa kanilang antas. Sa wakas ay nakausap na ng magulang ang anak. Napaiyak sila, nagyakapan silang tatlo. Sa araw-araw na pagsasanay, nakokontrol na ng babae ang kanyang bilis. Ngayon ay nagtratrabaho siya sa burger shop. Natutuwa ang manager, mas mabilis siya kaysa sa normal na tao. Ngunit parehong sahod lang. Isang araw may dumating na 4 na metrong lalaki. Kakaiba rin siya tulad ng babae. Nang ipanganak siya ay 1.8 metro na. Hindi na kayang buhatin ng 1.6 metrong ina. Sa kanyang malaking anak, wala nang magawa ang babae. Napakabilis ng kanyang paglaki. 2 metro na siya bago mag-2 taong gulang. 3 metro na siya ng 5 taong gulang. Para sa kanyang kaligtasan, hindi siya pinapalabas ng magulang. Tinitingnan lang niya ang mga batang naglalaro sa bintana. Mangga at maliit na kwarto lang ang kasama niya. Dahil sa laki niya nasa-siren niya ang mga pader. Nag-aalala ang tatay, laging kailangang ayusin. Alam nilang 5 taong gulang pa lang siya. Tiyak na lalaki pa siya. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Nang mag-16 na siya, umabot na siya sa 4 na metro. Hindi siya nakapag-aral o nakalabas. Araw-araw siksikan sa maliit na bahay. Nasa-siren niya ang mga pinto, para hindi masira ang bahay. Nagpagawa ang magulang ng bagong kwarto sa likod. Doble ang taas ng normal na bahay. Pati mga gamit ay ginawa ayon sa kanyang laki. Hindi na siya matutulog sa 2 metrong kama. Bigla siyang nagsabing gusto niyang lumabas. Ngunit tinanggihan siya, hanggang hindi ka kayang protektahan ang sarili. Hindi ka maaaring lumabas, dahil kakaiba ka sa normal na tao. Hindi niya maintindihan, ngunit sumunod siya. TV at manga lang ang koneksyon niya sa labas. Ngunit naging nakakasawa rin ang mga ito. Mas lalo siyang naging curious sa labas. Isang araw habang nag-eehersisyo, may tumawag sa kanya sa pader. Isang malaking lalaki. Nakita siya mula sa watchtower. Kahit maraming puno ang itinanim para itago siya. Sa huli ay nakita pa rin siya ng iba. Ngunit walang masamang balak. Curious lang sa 4 na metrong lalaki. Dinala pa nga siyang iba't ibang pagkain. Lalo nitong pinalakas ang hangarin niyang lumabas. Nang gabing iyon habang walang pansin ang magulang, nagpanggap siyang puno at pumunta sa parke. May mga kabataang umiinom sa di kalayuan. Isang lasing na itim na lalaki ang lumapit para umihi. Hoy, medyo lasing ako. Nako mga pare. Bakit tumakbo ang halaman? Higanti siya. Kinabukasan ng itim na lalaki. Nag-post ng video ng higanti sa social media. Hindi muna ito pinansin ng lalaki. Nag-ehersisyo pa rin siya sa bakuran. Biglang may narinig siyang maingay na musika. Nakita niya ang mga tao kagabi. Nakita niyang masaya sila. Hindi niya napigilan ang ngumiti. Narinig siya ng mga ito. Nagkatinginan sila. Nakita ang higanti. Nagulat ang mga itim na lalaki. Naging tuwa ang gulat. Inanyayahan niya sila sa bahay. Nakita nila ang malalaking gamit. Naging curious sila. Dahil magkaedad sila naging magkaibigan agad. Pagkatapos ipinakita niya ang kanyang lakas. Inanyayahan nila siya sa party mamaya. Nag-alinlangan pero pumayag din. Sumakay siya sa kotse nila. Akala niya matatakot ang mga tao. Hindi sila natakot, excited pa nga sila. Nakita niya ang malalaking gusali. Naramdaman niyang napakaliit niya. Lahat ay bago sa kanya.
para magpasalamat sa mainit na pagtanggap. Nagpakita siya ng drift. Naghiyawan ng lahat, masaya siya. Samantala nakita ng magulang sa social media. Nang umuwi siya, galit sila. Hindi mo ba pinahahalagahan ang ginawa namin? Para sa kaligtasan at pagkain mo. Hindi ko naman kayo pinagawa. Nag-away sila, para ipakita ang kalupitan ng mundo. Kumuha ng dokumento ang nanay. Mga impormasyong nakalap nila, hindi lang siya ang higanti sa mundo. May lumalabas na ganyan paminsan-minsan. Lahat sila ay namatay ng malungkot. May namatay sa meat factory. May naging display sa museo. May ginawang eksperimento. Nakalagay pa sa formulan. Hindi niya inisip na ganun ang mangyayari. Mabait naman ang lahat. Hinayaan siya ng magulang. Makikita rin niya ang kalupitan ng mundo. Gabi nang pumunta siya sa burger shop. Nagulat ang lahat. Kumuha ng picture. Hindi siya natakot bumati pa. Nakita niya ang mabilis na babae. Napakabilis niya. Hindi lang siya ang kakaiba sa mundong ito. Pwede siyang magtrabaho dito. Tinanggap siya ng mga tao. Pwede rin siguro siya. Hindi nagulat ang babae. Pareho silang kakaiba. Nagkagusto sila sa isa't isa. Madalas siyang bumili ng burger. Nagdodrawing ng puso sa resibo ang babae. Naging sila. Masaya ang buhay. Pero nauubos na ang pera niya. Hindi na makabili ng burger. Isang araw may lumapit na manager. Gusto siyang maging modelo ng damit. Pumayag agad siya nang marinig ang sahod. Ginawan siya ng mga damit. Maliban sa damit marami siyang advertisement. Kailangan niyang mag-post sa entablado. Buong araw siyang nakatayo, hindi pwedeng gumalaw, kahit pagod. Sulit naman dahil may pambili ng burger. Bumibili siya ng maraming burger tuwing may sahod. Isang araw habang nagpipicture para sa cover kama, may kakaibang lalaking lumapit. Tinawag siyang dakilang higanteng may isang mata. Maraming taon na ang nakalipas. May higanti rin sa kanilang bansa. Sinamba nila ito, ngunit namatay rin ito. Nabuhay ang pag-asa nang makita siya. Iniisip nilang reinkarnasyon siya. Gusto nilang bumalik siya sa trono. Hindi niya maintindihan. May dalawa siyang mata. Bakit higanteng may isang mata? Tumanggi siya. Hindi nagalit ang lalaki, maghihintay daw sila. Umalis sila. Akala niya magiging tahimik na. Ngunit may nangyaring aksidente. Nahulog sa bisikleta ang kaibigan. Tumagos ang salamin sa tiyan. Dinala siya sa ospital. Tinanong ng nurse kung may insurance. Walang trabaho, wala ring insurance. Public hospital daw ito. Hindi tumatanggap ng walang insurance. Maliban kung dumudugo o kritikal. Ano? Paano mo alam na hindi kritikal? Ang ibig kong sabihin, hindi namin magagamot kung hindi dumudugo. Pinapunta sa private hospital. Nagalit siya. Mahal ang private hospital. 20 kilometro pa ang layo. Paano pupunta ang may sugat? Pinaalis siya ng guard. Dahil sa pagmamadali, dumyugo ng todo ang sugat sa bus stop. Nahilo siya at bumagsak. Nakita siya ng kaibigan. Dinala sa ospital. Nang dumating ang nurse, patay na siya. Kumalat agad ang balita. Nagprotesta ang lahat. Walang pakialam ang mayayaman sa mahihirap. Pinagsasamantalahan lang sila. Inilagay ang larawan sa pader. Inukit ng higanti ang pangalan. Hindi ito aksidente, Coren. Para kumita tinanggihan ang mahirap. Hinayaang mamatay, hindi aksidente. Ang pumatay kay Scott. Ngayon tayo naman. Kailangan nating lumaban para sa lahat. Para kay Scott, lumakas ang protesta dahil sa itim na babae. Sa kanilang pagrarally, tear gas ang ginamit ng pulis. Tumulong ang mabilis na babae. Ibinalik niya ang tear gas. Pinigilan ng bayani ng syudad. Natalo niya ang higanti. Ikinulong siya. Para sa popularidad, ginawa siyang halimaw ng media. Na kailangan niyang patayin para sa lahat. Naging bestseller ang comics tungkol sa kanya. Nagalit ang higanti. Nakita niya ang tunay na mundo. Tama ang magulang. Tumakas siya at nagpas siyang baguhin ang lahat. Iligtas ang mahihirap. Sinabi niya sa magulang. Hindi inasahan, pumayag sila. Lumaki na ang anak, sabi ng tatay. Handa na siya. Gumawa siya ng maraming sandata. Para maprotektahan ang sarili, gumawa sila ng plano. Pinutol ang kuryente. Tumigil ang pabrika. Habang nagpapatuloy ang plano, dumating ang pulis. Binuksan ng tatay ang lihim na daanan. Siya ang haarang. Paglabas niya, dumating ang bayani. Binangga siya ng nanay. Pinatakbo ang anak. Hindi alam kung saan pupunta. Dumating ang lalaki kanina. Dinala siya sa bahay.
Naikulong siya. Isang mata lang ang kita. Plano pala ito ng lalaki. Gusto niyang batasin ang isang mata. Para maging higanteng may isang mata. Biglang lumakas at nakaalis sa kulungan. Tumakbo palabas. May bagong problema. Dumating ang bayani. May kapangyarihan ng higanti. Nahuli niya ito. Binugbog niya ito. Nagmakaawa ang bayani. Aalisin daw ang pagiging halimaw. Hindi alam na paka na ito. Nagkunwaring si Suko tinatawag ang sasakyan. Nakawin ang leeg niya. Pati katawan. Sinuntok at sinipa siya. Walang awa. Dumating ang itim na babae. Tumingin ng mabuti. Pumasok sa isip ng bayani. May kapangyarihan din siya. Kaya niyang baguhin ang isip. Naintindihan ng bayani. Ginagamit lang siya ng mayayaman. Umalis siya. Sa tulong ng lahat. Nanalo sila. Pinapanood pa rin ng kalaban. Handang